accept yourself and others. At kung ano ang kinalaman nito sa ating kapayapaan, because this is the way of Jesus. Trouble B is about the other person. Remember yung trouble A, kulang ako, punuin mo ako, kailangan kita. Trouble B naman comes when we consider others, especially people close to us, as incomplete and substandard. Daddy, kulang ka. Husband, kulang ka. Kailangang punuin kita. Wala kang utak. Ako ang may utak. Ilalagay ko yung isip ko sa loob ng utak mo. Diba? Wala kang diskarte. Ako meron. Hindi ka marunong. Ako meron. Ito ang lagi natin ginagawa sa mga partner. Ginagawa ng parents sa mga anak. Anak, hindi mo alam kung anong bagay sa'yo. Huwag kang mag-aral niyang arts. Walang pera dyan. Pity. No? Yung marunong pa yung magulang doon sa anak kung ano yung gusto ng anak. No? Lagi natin sabihin, akong nakakaalam niyan, hindi ikaw. Ang mga sons and daughters, marunong pa rin sila sa magulang nila. Dapat ganitong palakad ng bahay natin, ganitong palakad ng ating mga pamumuhay. Mga kapatid na hindi magkasundo. No? Dahil dapat ganito ka, kamukha kita. Mga magkakaibigan. Huwag mong kainin yan. Ang kakainin natin, yung gusto ko ang tama. Kulang ka, ako puno, pupunang kita. Another lie. Kasi kung puno ka, puno rin yung kapwa mo. Trouble becomes when we reject them or accept them only partially. Mahal mo lang yung anak mo kung kamukha mo. Mahal mo lang yung anak mo kung yung mga talent niya, gusto mo, pag iba na yung talent niya, ayaw mo na siya. So hahanap ka na ibang anak na paborito na kamukha mo. Trouble be comes when we fill other people with ourselves. Hindi dapat ganyan ang kulay na isinusuot mo. Dapat ganito. Hindi dapat ganito. Dapat yung standard ko. Now, when we are raising children, that's all right to set standards. Kasi blanco sila, walang kaalam-alam. Pero oras na yung tao na de-develop na yung personality, we allow them to be how God wanted them to be. Kung paano sila nilikha ng Diyos. Kung ano yung talentong ibinigay sa kanila, yun ang dapat natin silang bigyan ng laya na hanapin nila. Yung kanilang buhay doon sa talento, sa hilig, sa galing na ibinigay sa kanila ng Diyos. Trouble becomes when we force them to change to suit our taste. And all of this, major issues happen between husband and wife. Ang pag-aasawa ay isang walang patakarang pagtanggap. Hindi siya isang reformatory institution na iibahin kita. Babaguhin ka ng aking pag-ibig. Sa teleserye lang yon, walang nagbabago. So kung hindi mo gusto yung buong-buong tao, wag mong pakasalan, inaasahan mong mababago mo. Ngayon kung nagbago siya dahil siya ay naging sumusunod rin sa Diyos, nagkusa, bonus. Pero hindi mo kayang baguhin ang isang tao. Yung let me change you, let me fill you, let me refit you to fit my fantasy. You know what's wrong with that? There will be domination. Dodominahin mo ang iyong kapwa. Because for you naman na there should be conquest. Therefore, there will be colonization. You colonize the other person's brain with your thoughts. Gusto mo mag-isip siya tulad mo. Gusto mo thoughtful siya sa ganitong bagay. Hindi niya kakalimutan ng ganitong bagay. Hindi siya maalalahanin. Although it's not an excuse, pero generally speaking, di ba, mas mahilig yung mga babaeng makaalala ng mga anniversary, mga birthday, pati sa iksi na mga relasyon ngayon, monthsary na lang eh. Kasi baka hindi na makaabot ng anniversary na isang taon. Weeksary, no? Baka mamaya may hoursary pa. So, mas particular talaga yung mga babaeng maalalahanin. Lagi na lang gusto maalala yan ni husband. Although, mag-effort naman yung mga husband maalala. Pero dapat mong tanggapin na iba ako, iba siya. Maalalahanin ako siya, hindi. Pero may iba siyang katangian. Pag gusto mong baguhin ang kapwa mo para maging kamukha mo, kamutin lahat ng kati mo sa buhay kung saan siya makati, di ba gagamitin mo lang siya, hindi mo siya tinatanggap bilang tao. And this is the problem in marriage. Because the moment you try to dominate another person, natural instincts will surface. There will be resistance, rejection. There will even be subversion. Laging gustong-gusto mo, ganito siyang oras umuwi. Laging ginagabihan, talaga lang to subvert you para hindi ka makapanaig.
Idine-defend kasi nung tao yung kanyang sariling pagkatao. There will be defense. And sometimes there will even be offense. Therefore, warfare. Hell again, evil spirits plaguing your life. What is the way of Jesus to peace? Accept yourself. Great peace follows when we accept ourselves. It does not mean that we will not improve ourselves. It does not mean that we will allow ourselves and tolerate ourselves to be sinful and to be wrong and to be substandard, but you begin everything by accepting yourself. We become more comfortable with ourselves in relation to others. Kasi buo ako, buo siya. Dapat ganun yung dynamics ng relasyon. Hindi yung kulang ako, punuin mo ko. Or kulang ka, pupunuin kita. No, pareho kayong puno. We become more comfortable with ourselves when we are alone. Isa yan talaga sa mga pinakamalulubhang sakit ng maraming Pilipino. Hindi kaya mag-isa. Hindi makakain mag-isa, hindi makalakad mag-isa, hindi maka-enjoy mag-isa. We dread aloneness. And we become like clinging vines. And when you become like a clinging vine, you will choke people around you. Yung laging kailangan, nandito ka, nandito ka, nandito ka. Paano ka mga tao active, may mga gagawin, may mga hinahabol na mga pangarap, kailangan lagi silang nakapaligid sa'yo para magkaroon ka ng kahulugan. Kailangan maging komportable ka sa sarili mo kahit ka mag-isa. There are times when may mga kasama ka, enjoy, but you must also enjoy aloneness. Kasi kung talagang gusto ng Lord na lagi kang may kasama, dapat nilikha kang may mga kakambal, yung kabit-kabit kayo. Yung hindi kayo nagkakahiwa-hiwalay. Di ba pag may pinapanganak pang ang kambal, ino-operahan pa natin para magkahiwalay? Dahil mahirap yung may kakambal. Ngayon, kung may kakambal ka emotionally, hindi ka na inom ng masarap na inumin kung hindi mo kasalo sa iisang straw ang kung sino man. Di ba? Miserable ka nun. At gagawin mo rin yung taong miserable dahil lagi mo siyang hahanapin, nandiyan ka, nandiyan ka, nandiyan ka kasi iinom na ako. Kailangan matuto rin tayo ng healthful aloneness. But when you cannot accept your own self to be your own companion, how can you be a companion to others? Kailangan yun ang sanayin natin. Walang mga tao ngayon, I will enjoy this alone. Kasi yung paghahanap ng kasama ko minsan ng malaking kapahamakan, kahit sino na lang tuloy na pwedeng sumama, isasama, para huwag lang mag-isa. Self-acceptance is the foundation of self-love and self-appreciation. Hindi yan masama. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa Mark 12:31? Love others as much as you love yourself. No other commandment is more important than this. So we are not being forbidden to love ourselves, but we are only being reminded, yes, love yourself, but in the same way, love others also. Huwag yung love yourself lang and forget others. At hindi naman love others only and forget yourself. Pareho yun na mali. Irespeto mo ang kapwa mo, irespeto mo rin ang sarili mo. Hindi naman yung binabastos ka na, ang respeto mo pa. Hindi ka na nire-respect. Mahal mo ang sarili mo tulad ng pagmamahal mo sa iba. Why? Because you cannot give what you do not have. How can you understand others when you don't understand yourself? How can you be kind to others when you're not kind to yourself? How can you love others when you don't love yourself?